steps para makapagpatayo ng paupahan. Number 1 dyan, dapat may budget ka. Magkano ang perang ilalaan mo para mapatayo yung paupahan? 10 million ba? 20 million? Ilapag mo na sa listahan mo kung magkano yung budget mo. Kasunod nun, kumausap ka na ng architect, magdi-design ng paupahan mo at sabihin mo sa kanya na 10 million yung budget mo. Example, ganon. And usually, si architect kasi yan na rin yung contractor. May kilala na yung engineer na gagawa niyan. At may mga tauhan na siya, ganon. May inaalok sila na full package na para maipatayo yung paupahan mo. Meron pa nga, inaalok na rin pati yung building permit. Isinasama na nila sa package. Pati occupancy permit. Ganon ka, landlord. So, tatanungin mo maigi yung contractor kung ano ba ang mga kasama dyan sa inaalok niya para malinaw ang usapan. Ano ba yan? Standard ba yung pagka-finish niyan or mid na? May mga ganon kasi usapin. Pag standard, mas mura-mura yan. Basta napaka-importante ka, landlord, yung budget. Kasi sa budget din naman, magbe-base yung architect kung ano ang i-design sa'yo na paupahan. Kung kasya ba yung pera mo sa isang palapag na paupahan or pwede pa sa 2 palapag. Ganun ka, landlord. So, pinaka-importante yung budget mo. At wag naman saktong-sakto yung budget mo, mga ka-landlord. Magdagdag ka ng extra. Sinabi ni contractor, 10 million, at least meron ka 12 million. Kasi mamaya ayaw mo nung tiles na ilalagay niya sa'yo. Katulad nung nangyari sa akin, ayaw ko nung tiles na ganon. Gusto ko magandang tiles. Mahal pala yun. So, buti may extra ako. So, yun yung binili ng gusto kong tiles para dito, sa bahay ko at sa paupahan ko. So, ganon ka, landlord, para makapagsimula ka, makapagpatayo ng paupahan mo. Pero talagang kailangan dyan at malaking halaga, milyon-milyon ang kailangan mo. Lalo na kung malaki at marami ang ipapatayo mo.